Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, mag-focus muna tayo dito sa bagyong Nika dahil malapit na po itong mag-landfall or tumama sa lupa. Sa kasalukuyan nga, ito pong bagyong Nika o ang bagyong may international name na Toraji ay nasa typhoon category pa din at patuloy po ang unti-unting paglakas nito. Ito po ay may lakas na hangin na umabot sa halos 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 135 km per hour ayon sa Pag-asa. Ang bagyong Nika nga ay medyo malapit na sa ating landmass o kalupaan at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 145 km southeast ng kasiguran dyan po sa may general area ng Aurora. At yan nga po ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 25 km per hour at inaasahan natin ngayong umaga yan po ay posible nang maglandfall or tumama sa lupa. Kasalukuyan na pong sumasabit yung kanyang panglabas na kaulapan at outer rain bands dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Particularly ito pong eastern section nito at ito pong eastern section ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Quezon, Bicol Region, maging dito sa isla ng Pulilio. Again, meron tayong inaasahang degrading weather o tuluyang pagsungit o pagpangit ng panahon dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon sa mga susunod na oras. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nika. Inaasahan nga natin na patuloy pong kikilos, pakanluran, hilagang kanluran at tutumbukin ito pong general area ng hilagang Aurora o dyan po sa may Isabela. Posible po yung maglandfall ngayong umaga. Base dito around 11 AM pero posible po yung mas maaga pa sa 11 AM. Babaybayin po nito ang kabuuan ng Northern Luzon at posibleng lumabas dito sa may general area ng Ilocos Sur or La Union patungo dito sa may West Philippine Sea ngayong gabi. Maaring sa darating na Tuesday yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan magkakaroon na po tayo ng generally fair weather muli sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa kasalukuyan, nagbabanta po ito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At ito nga pong ating kulay dilaw, yung ating at least tropical storm winds o yung ating 39 km per hour o higit pang lakas ng hangin ay sumasabit na nga dito sa eastern section ng Northern Luzon, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Quezon, ito pong isla ng Pulilio at ilang bahagi ng Bicol Region. Tumas-uusog pa yan sa mga susunod na oras ngayong araw at papasok po yan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at area ng Central Luzon. Pero ang mapanganib na area po para sa bagyong Nika, ito pong kulay pula. Yan po yung ating at least typhoon force winds o higit 89 km per hour na lakas ng hangin. So yun nga po ay posibleng maglandfall dito sa hilagang bahagi ng Luzon o itaas na bahagi ng Aurora at babaybayin nga itong malaking bahagi ng Northern Luzon. So mag-ingat po tayo sa posibleng pagdaan po nitong bagyong Nika dito po sa mainland Luzon o dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So ito po ay para po sa malalakas na bugso ng hangin na directly associated sa bagyong Nika. Para naman sa pag-ulan, so narito muli ang pagtaya ng Pag-asa para sa ating posibleng pag-ulan ngayong araw sa posibleng pagtawid ng bagyong Nika dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Asahan po natin ang posibleng hanggang intense to torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Cagayan. Kasama na po dyan ang Babuyan at Kalayaan Group of Islands, maging dito sa area ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino, kabuuan ng Aurora at Nueva Vizcaya, maging dito sa ilang bahagi ng Quezon. Posibleng heavy hanggang intense rains naman ang ating aasahan dito po sa Ilocos Norte, Abra, kasama na po dyan ang Ilocos Sur, maging dito sa area ng Benguet. Mga mangilang-ilang moderate at kung minsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa general area ng La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, ang natitirang bahagi ng Quezon. Ito pong ilang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, kasama na po dyan, ito pong Catanduanes. Ito naman po yung epekto ng panglabas na kaulapan o panglabas na sirkulasyon ng bagyong Nika. Magiging maulap naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Para din po sa pag-ulan, narito po ang WRF model run na nagmula sa Weather Manila. Pinapakita dito yung ating bulto o konsentrasyon ng malalakas na pag-ulan ay nandito po malapit sa gitna ng bagyong Nika at sa kabuuan ng hilagang bahagi ng Luzon. So posible po yung ating heavy hanggang intense o kuminsan torrential rains. Ito pong mga kulay itim at dark pink. Yan po yung ating torrential rains sa malaking bahagi na ng hilagang Luzon. Base dito, mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon. So papalapit na nga po ng papalapit ang bagyong Nika sa ating landmass or kalupaan. So bago tayo matapos, sagutin muna natin. Marami kasi nagtatanong, ano daw po ba ang epekto ng bagyong Nika sa kanilang general area? Sagutin natin yan ng pangkalahatan. Kung ang inyong area po ay malayo sa mismong gitna or sentro
ng bagyong Nika. At nasa labas din po yan ng kanyang kabuuang diametro na umabot sa halos 640 kilometers. Wala pong peligro o panganib ang bagyong Nika sa inyong general area. Wala po tayong habagat ngayon, wala po rin tayong tinatawag na southwesterly wind flow na kung saan yan po yung generally nagpapaulan sa mga areas na malayo sa mismong bagyo. Meron tayong northeasterly wind flow, kaya kung mapapansin nyo, nasa itaas na bahagi ng bagyong Nika yung kanyang bulto ng mga pagulan maliban dun sa kanyang gitna. So again, ang panganib na dulot po ng bagyong Nika ay dun po sa mga general area na dadaanan ng malapit sa gitna nito at dun sa kabuuang kaulapan nito na nandito po sa itaas na bahagi nito. So mas apektado po ng bagyong Nika yung general area na dadaanan ng gitna or sentro nito at yung mga malapit dito at yung itaas na bahagi nito kumpara po dito sa ibabang bahagi ng bagyong Nika. Kaya doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malawakang pagulan, posibleng daladala ng bagyong Nika, maging sa malalakas na bugso ng hangin nito, particularly dun po sa dadaanan ng sentro o gitna ng bagyong Nika. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods, landslides, malawakang pagbaha at pag-apaw ng ilog. Again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, makisangguni sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Mamaya tabayan na po muli ang ating pagtalakay dito sa bagyong Nika. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.